kaligtasan mo sa Alerto 24. Umailalim at nakaladkad ng bus ang isang motorsiklo sa Ortigas Flyover sa EDSA. Ang itinuturong sanhi ng aksidente ay ang kumalat na graba na natapon daw mula sa isang dumaang truck. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24, eksklusibo. Ang mga nagkalat na grabang ito ang namerwisyo sa mga motoristang dumaraan sa bahagi ito ng EDSA Ortigas Flyover. Hinihinalang pasado 1:00 na madaling araw nang tumapon raw ang mga ito mula sa isang bumabiyahing truck sa lugar. Sa dami ng mga bato, nagmistula itong mga padula sa daan. Dahilan para mawala sa kontrol ang ilan sa mga sasakyan. Tulad na lamang ng motorsiklong ito na matapos sumemplang ay pumailalim pa sa kasunod na pampasaherong bus at nakaladkad pa umano ng ilang metro. Bali po ang nangyari ay kami po ay tumatakbo po ay kasunod po namin yung single na motor pero malayo pa kami. Ngayon natumba yung motor, nag-slide po siya. Tapos ako naman na bus crew nagpreno na ako ng sagad. Pero umabot po siya pero sumilong yung motor. Kung tutuusin, agad naman daw pumreno ang driver ng bus nang makita niyang sumemplang ang motorsiklo. Pero dahil sa mga bato, dumulas lang ang kanyang mga gulong. Bakas sa mukha ng biktima ang iniindang sakit bunsod na mga tinamong sugat. Sugatan din ang kas niyang babae, bagamat di naman ganun kagrabe. Buti na lamang at agad silang narespondihan ng mga rescuer. Suspetsya ng otoridad, aksidenteng bumukas ang tailgate ng truck na may karga ng mga bato dahilan para ito'y kumalat sa daan. Gusto mang mapanagot ng otoridad ang naturang truck pero wala silang magawa dahil nakatakas na ito. Hindi po talaga dapat iiwan yan. Dapat yan isa sa kanila tumawag sa amin o lumapit kung sino man makita nilang rito. Dalang MMDA, may gamit naman, pwedeng tumulong, di ba? Meron po, marami po kaming gamit na nakahanda dyan para sa mga ganitong sitwasyon. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Isa pang aksidente sa EDSA. Isang kotse naman ang nabangga ng isang truck at pagkatapos ay sumalpok at kumaskas pa ang kotse sa pader ng MRT. Nagbabalik si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Akala raw niya ay katapusan na. Ganyan na ganyan ang pumasok sa isipan ni Jansen Norico nang mabangga at may tulak ng isang 10-wheeler ang kanyang minamanehong kotse. Mag-alas 12 na hating gabi sa may northbound lane ng EDSA, bandang MRT GMA Station. Kaya naman halos mapadasal siya sa lahat ng santo nang makaligtas sa aksidente. Diretso lang kami. Diyan nga sa flyover, tapos pababa na kami. Ngayon, pumitik siya. So, tinatamaan yung puwet namin, yung puwet ng sasakyan ko. Tapos yun nga, hanggang sa naging ganyan na. Habang tinutulak na naturang truck ang kanyang sasakyan, mangilang beses pa silang kumaskas sa pader ng MRT. Parang, kumapit na lang ako. Yun na lang yung nasa isip ko. Kumapit ako sa sasakyan, sa taas. Pero para sa driver ng 10-wheeler, hindi raw siya ang may kasalanan. Buong paniwala niya, kinat siya ng naturang kotse kung kaya't inabot niya ito. Umovertik po yung kotse sa akin. Sige, nasagi po siya dun sa dun sa pahinanti side, yung dito po banda. Tapos pagkasagi niya po siguro sir, kinabig niya po siguro nung pakaliwa. Kaya nagpaikot-ikot ko sir, dito po ko sa gilid sir eh. Nagpaikot-ikot yung kotse niya sir eh. Bagamat tila walang gustong umamin sa pagkakamali, aminado magkabilang panig na malaki ang dapat nilang ipasalamat pagkat walang nasawi sa aksidente. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng otoridad para malaman kung sino ang tunay na may sala. Oscar Oida, naka-Alerto 24. At gusto pong tiyakin ng Metro Manila Development Authority o MMDA na maliban sa dami ng sasakyan sa mga lansangan ngayong magpapasko ay hindi na makadagdag sa pagsikip ng trapiko yung mga tumitirik na sasakyan. Kaya may bili ng MMDA sa mga motorista. Tiyaking nasa kondisyon ang mga sasakyan ninyo. Nakatutok si Jay Tarukway mula sa EDSA. Jay, kamusta dyan? Mike, ito ngayon ang lagay ng sitwasyon ng trapiko dito sa may bandang Makati, partikular dito sa northbound lane ng EDSA Guadalupe area. Dito pa rin sa lungsod ng Makati, simula pa kanina alas 4 ng hapon hanggang sa mga oras na ito, bumigat ng husto ang volume ng mga sasakyan. Pero bandang 1:00 ng hapon kanina, bumuhos naman ang malakas na ulan na naging sanhi naman ng bahagyang pagbabagal ng pag-usad ng trapiko. Pero matapos ang pagbuhos na ito ng ulan, balik na sa normal ang daloy ng trapiko.
Mike, paalala lang sa ating mga kapuso, siguruhin nating roadworthy ang ating mga sasakyan bago bumiyahe kung ayaw nating tumirik ito at magmulta ng malaki. Sa kasalukuyan, panuntunan ng MMDA kapag nasiraan ka sa kalye, halimbawa dito sa EDSA, ang multa ng may-ari ng sasakyan ay 200 piso lamang. Pero dahil pasikip ng pasikip ang daloy ng trapiko ngayong Kapaskuhan, magiging mabigat sa bulsa ang multa. Ang dating 200 piso magiging 3,000 piso na. Ang pagsingil ng multa ay para lamang sa pribadong sasakyan at mga Public Utility Vehicle Operators o PUV Operators. Ayon sa MMDA, napagkasunduan ng Metro Manila Council o MMC na itaas ang multa para naman madala ang mga pabayang may-ari ng sasakyan at siguruhin nilang roadworthy o nasa kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago nila ilabas ito sa kanilang mga garahe. Obserbasyon kasi ng konseho, wala nang puwang ang mga sasakyan tumitirik sa gitna ng mga kalsada. Naku, sakit sa ulo ito. Lalo ngayong Kapaskuhan, kaya naman gumagawa na sila ng hakbang. Ilan sa mga tips para naman para sa ating mga kababayan para hindi na sila magmulta at makaiwas sa aberya. Siguruhing umaandar ng maayos ang kanilang mga makina ng kanilang mga sasakyan. Kapag narinig na o may narinig silang kaibang ingay o maramdamang hindi maayos ang takbo ng makina o anumang irregularidad, alamin agad ang dahilan. Tingnan kung may sapat na langis, gasolina at tubig ang radiator. Ang hangin sa gulong, mahalaga rin na tama ang air pressure. Napakahalaga rin na maayos ang paggana ng mga preno. Hanggat maaari, Mike, bigyan na rin daw ng panahon na ipatingin ito o ang kanilang mga sasakyan sa isang mekaniko. Lalo na raw ang mga sasakyang mahigit 2 taon na ang tanda. Mike, sa mga oras na ito ay usad pagong pa rin ang mga sasakyan sa northbound lane ng EDSA Guadalupe area. Habang ang southbound lane naman ay moderate pa rin ang galaw ng mga sasakyan. May kaunti lamang pagbabagal sa may makalampas lang ng Camp Crame at kapag malapit na sa Shaw Boulevard hanggang Makati, Mandaluyong Bridge. Mike? Yan nakikita natin yan ngayon, Jay, yung kanina, ano yan? Saan patungo yan? Mike, itong pinakita natin kanina, papuntang Quezon City Memorial Circle. Ito yung tinatawag na northbound lane. Nandito yan sa may bandang Guadalupe area, approaching the Makati Mandaluyong Bridge, Mike. Mabagal na. Mas mabilis yung takbo ng isa, no? Yung patungong direksyon ng Makati, Jay. O yung papuntang Makati, Mike. Sa mga oras na ito ay medyo moderate pero magsisikip pa rin yan dun sa mga tinatawag na bottleneck. Ano? Magluluwag yan pagdating dito sa may makalampas ng Camp Crame hanggang dyan sa may bandang Shaw Boulevard at pagdating ng Makati Mandaluyong Bridge ay medyo sisikip na. Hanggang dito sa may Ayala Avenue, Mike, yung papuntang Pasay City ay medyo masikip na ang daloy ng trapiko, Mike. Maraming salamat, Jay Taruk. Kung inyo pong napanood kagabi, kuwang-kuwa yung karambola ng 17 sasakyan na sinuyod ng isang truck sa South Luzon Expressway. Kanina, lumutang na yung nakadisgrasyang driver. Giniit niya na talagang nawalan daw ng preno yung truck. Hindi raw niya tinatakasan ng kanyang pananagutan. Natakot lang daw siya na baka siya kuyugin ng mga galit na mga tao. Nakatutok si Sherian Torres. Ito ang tagpong gumulantang sa mga motorista sa SLEX kahapon. Isang 10-wheeler sinuyod ang mga sasakyang bumper-to-bumper noon sa traffic. Sa bilis at lakas ng impact, tumaob ang kotseng ito. At sa bilis sa mga pangyayari, mistulang naparalisa ang mga sugutang biktima. Naiwang tulala ang iba. Ang 2 pahinante na nakadiskrasyang truck, nakunan pa ng tumalon sa kanilang truck. Ang driver namang si Jose Sapo, walang parambula. Kanina emosyonal siyang humarap sa aming kamera. Pasensya na sila. So talaga hindi ko sinasadya yun. Hindi raw siya tumakas. Nag-rescue pa nga raw siya sa mga natrap na biktima sa kanilang sasakyan. Napilitan lang daw siyang lumayo na marinig na ang galit na tao. Hindi ako tumakas. Natakot lang po ako doon sa mga residente kasi parang maano sila eh. Mayabang daw ako magmaneho. Bumili lang mo akong tubig dahil kinakabahan ako. Itinanggi ng driver na inaantok siya o nakatulog. Nawalan daw talaga ng preno ang truck. Bumigat din daw ang manibela kaya di na raw niya ito nakontrol. 20 taon na raw siya sa kanyang trabaho at ngayon lang daw siya na-aksidente. Kaya ganun na lang daw ang nervyos niya. Magka-trauma man ako, wala akong magagawa. Talagang magdadrive pa rin ako. Kasi ang ng pamilya ko. Iniimbestigahan pa kung nawalan nga talaga ng preno ang truck. Pero nakaperwisyo man, wala raw ni isa sa mga nabangga ni Sapo ang nagsampa ng reklamo. Nag-lapse yung regulamentary period of time na 18 hours. Hanggang ngayon ay walang nag-complaint. Yung iba naman ay nagkaroon sila ng
amicable settlement, kaya inirelease ko yung driver ng truck. Pwede pa rin pailan ng kaso. 14 ang sugatan sa disgrasya, pero karamihan daw sa mga biktima nakipag-areglo na sa amo ni Sapo. Maayos na rin daw ang lagay ng lahat ng biktima. Binawi na rin daw na may-ari ang ilang nabanggang sasakyan at ipakakarga na lang sa insurance. Basta tulungan na lang kami na mabayaran kung ano man ang nagastos ng aming mga pasyente. At hindi kami magsasampa ng any case. Mayroong 10 patrol teams ang South Luzon Tollways Corporation na umiikot dito sa kahabaan ng South Luzon Expressway sa loob ng 24 oras. At ayon sa record ng SLTC, nakakapagtala sila ng average na bilang ng mga aksidente dito ng sasakyan ng 5 kada araw. Ang kadalasan daw na nagiging rason ng mga aksidente ito kung hindi pagkakamali ng mga driver, mga napabayaang sasakyan. 135 accidents ang nangyari sa SLEX noong Oktubre, 98 naman nitong Nobyembre. Ayon sa Manila Toll Expressway System Incorporated, karamihan sa Pinoy drivers mayayabang na kulang pa sa disiplina. Gusto natin lagi nasa unahan tayo. Ayaw ng palalamang sa kalsada, ayaw na overtaken. Maging mas alerto sa kalsada, i-check ng regular ang kondisyon ng sasakyan, sundin ang traffic rules lalo na ang speed limit. So, if you're driving, you have to test the limits. Yung speed mo, ang speed kasi natin sa express is 100 kph for small vehicle and 80 kilometers for trucks and buses. Gumamit din daw ng shoulder kapag emergency, huminto sa pagmamaneho kapag nakaramdam ng problema sa sasakyan at huwag matakot sabihin ito sa mga nagpapatrolya sa daan. Tiyakin ding di overloaded ang sasakyan at kung gabi naman magmamaneho, magsama ng karelyebo. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga balita dito sa 24 oras. Kasama natin ngayong gabi ang napakamasipag at pinagkakatiwalaan nating kapuso na si Connie Sison. Connie! Salamat, Mike. Buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng simbang gabi sa mga Katoliko. Yan po ang pinatunayan ng mga dumagsang deboto sa mga simbahan kaninang madaling araw. Nakatutok si Ruth Cabal. Tunog ng kampana ng simbahan ang gumising ngayong araw sa maraming Katoliko. Hudyat ng unang araw ng simbang gabi na naging tradisyon ng sundan ng maraming Pilipino taon-taon. At kahit madilim pa at malamig ang simoy ng hangin, binuhay ng iba't ibang tagpo ang mga lansangan. Di rin nawala ang puto bumbong at iba't ibang kakanin. Sa simbahan sa Quiapo, nag-umapaw hanggang sa labas ang mga deboto. Dinagsari ng Manila Cathedral na talaga namang nagniningning sa ganda. Kasi dati hindi ko nakompleto. Kahit wala kaming mapaskuhan, basta makaano kami sa Panginoon. Sa Santo Domingo Church, pami-pamilya, magbabarkada, sama-sama sa misa at pagdarasal. Pero may ilang tila dahil limpungatan pa. At dahil karaniwang dinarayo ang tradisyon ng simbang gabi, alerto ang pulisya. Hindi lamang dito sa paligid mismo ng simbahan, kung hindi yung papasok at palabas sa area na ito. Yan ang binabantayan natin. Maging sa mga lalawigan gaya ng Bulacan, puno ang mga simbahan. Sa St. James Church of Plaridel, naglagay na ng LCD projector at mga upuan sa labas dahil siksika na sa loob. Tuloy rin ang misa sa simbahan sa Giginto na ninakawan ng kampana. Ang bagong biling kampana, winelding na at nilagyan ng rehas. Hanggang sa mga simbahan sa Lawag at sa Kidapawan, punuan din. Sa Limay, Bataan, doble espesyal ang misa. Noon lang kasi nasilayan ng makulay na altar na sa unang tingin mukhang mamahaling stained glass. Yun pala, yari lang ito sa cellophane at iba pang recycled material. Iba't iba man ang gimmick, paraan o hinahangad sa pagdalo sa simbang gabi, isa lang ang hindi dapat makalimutan, ang pagpapasalamat sa may kapal dahil kay Hesukristo. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.